Sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kahilingan ni na Edgardo at Aida Cunanan at pamilya, Adriano Santos at pamilya, Mates Mendoza at pamilya, Mario at Cora de Leon at pamilya, Pining Villanueva at pamilya, Pamilya Simangan, Quinto at Salazar, Rene at Levi de Leon at pamilya, Pedro D.R. de Belen, Alicia Arcega Villacrucis at pamilya, Villa Digonong at pamilya, Tony at Evelyn Salazar at pamilya, Sally, Celine, Dominic Nicolas, Janet E. Pascual at pamilya at hindi ng Indian Community, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Opino Pensuit, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Dr. Betsaida Banag at mga kasapi ng St. Peter the Apostle Medical Team, Marietta Quirol at pamilya, Alfreda Abrigo at ng SPPC na mga nabirin ng Fatima Saropes 3, April Faith M. Lazaro, para sa kaligtasan ni na Camille Lazaro Quino at pamilya, Lourdes Hilario at pamilya, Nick at Evelyn Riviera at pamilya, Jen Tamani at pamilya, Rowena Villedo at pamilya, Arman at Amy Aizma at pamilya, Joshi Brillantes at pamilya, June at Doris Villajera at pamilya, Gabriel Morales at pamilya, Amy Ferry B. Manalo at pamilya, Dennis Bunag at pamilya, Gaspar at Susan Dumare at pamilya, Jim at Jonah Linden, Emelita de la Cruz at pamilya, Reynante A. Davao at pamilya, Yvette Barrera at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Ivy Lorena at pamilya, Dr. Onaiza Katrina Bonera at pamilya, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Jaime Joby Ann Cruz, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Ivan Guevara at pamilya, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Veterans Regional Hospital sa Bayunggong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Regino Hospital, Skyline Hospital at Guanimet Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19 gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kaarawan ni na Jerome Segarino, Gino Maon, April Eve, Dave, Rachel Antan, Teodora Emeterio, Edwin Pilion, Godfrey Mahia, Andre Santos, Senaida Malabanan, Vilma Baranda, at Beliasel Eugenio. Para sa kagalingan ni Nalito Soriano, Mercy Ancheta, Eden Ferrer, Samantha Osea, Marian Maravilla, Adora de Leon at pamilya, Timothy Orihuela, Dory Am, Richard Carido, Dennis Leo Campo, Paulo Talon, Dr. Betsaida Banaa, Jeffrey Alim Comot, Lord Nagadi, Buena Rizal, Corazon Donato, Sigmund Bernabe, Nila Daina Ambunan, Sendong Perez, Cesar Torres, Joan Perez, Quirino Cristobal, Joyce La Chica, George Sikat Jr., Cora Mario at Mario, Eva, Ria G. Cruz, Jojit Santiago, Leonardo at Brena at Kay Rollier, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Robert, Senona, Cecilia, Malu, Ricardo, Leticia, Frederick, Dean, Roman, Tony, Antonio, Renerio, Pedro, Celita, Priscilla, Celedonia, Evelyn, Eric, Gil, Andres, Sofia, Anastasio, Lucio, Vilma, Alexander, Sila, Nelson, Alfredo, Nicolas, Viviana, Epifania, Alejandro, Emiliano, Eligia, Marcela, Bartolome, Roy, Blita, Fidela, Isabela, Raquel, Uloy, Maura, Sofina, Ferman, Boy, Conchita, Alejandro, Enriqueta, Pablito, Marisa, Jaime, Peter, Nestor, Adoracion, Antonio, Porfirio, Erlinda, Maria Febes, Celia, Rufo, Protasius, Susana, Roderick, Ima Concepcion, Atanasia, Catherine Joy, Gerard, Lilia, Flor, Felisa, Lydia, Justine, Lucila, Brian Angelo, Maria Teresita, Jofilo, Pedro, Felino, Jesus, Dita, Josie, Maricel, Jose, Theodora, Domingo, Maximina, Antonio, Ria Joy, mga doktor at frontliners na namayapa sa mga naging biktima ng salot ng COVID-19 at sa lahat ng mga namayapang lektor ng Diyoses ng Malolos at sa lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaalindaman ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagalyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa aming mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan sa iyong mga sinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadangang kamtin ang iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, yun din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga mula sa pagpalito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatagima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng salidin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na buspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang manining na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang taina at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang lumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Inubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko at aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas ko ang tapat at totoo. Ikaw poon, aking pinananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay, sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamalim. Iyong kinalinga at ingatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ako'y sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain na mana sa ilang, ayon sa nasa sulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit nung balita. Sumugot si Jesus, dapat ninyong maalamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama.
Siyang nagbibigay sa iyo ng uri ng pagkain mula sa langit, sapagat ang pagkain bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa akin po mabuting balita ay pinapayag sa akin ang katigasan ng kalooban at ng ulo ng mga taong kaharap ng ating Panginoon, sapagat sila ay humihingi pa rin ng kababalaghan mula sa ating Panginoon. Gayong nagpakita na ng dalawang malalaking kababalaghan na magkasunod ang ating Panginoon. Pinakain niya ang ilang libong mga tao sa dalawang okasyon. Kaya nga po, iilan lamang ang tinapay, iilan lamang ang isda. Pero mula sa mga ito, pinakain ni Jesus ang lahat ng mga tao. Lahat ay nabusog, lahat ay nagkaroon ng kanilang makakain, at may lumabis pa na kung ilang bakol ng pagkain. Kaya kung titignan natin, ilang libong tao ang pinakain ng Panginoon. Hindi lamang sa isang beses, kundi 2 beses na ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga po ang pinagkunan niya, kakaunti lamang ng tinapay, bigay pa sa Kanya. Kakaunti lamang ng isda, handog lamang din sa Kanya. Kaya nga po mula sa mga ito, pinarami ng Panginoon ang mga pagkain na ito upang ang lahat ay magkaroon ng kanilang makakain at sila ay mabusog. Kaya nga po, malaking kababalaghan sapagat kahit sino sa atin, hindi makagagawa ng gayong kababalaghan sa dami ng mga tao sa ating harapan. Kaya nga po, tingnan ninyo mga kapatid, kung ang Panginoon lamang ay kayang gayahin ng mga tao sa ating paligid, isin sana ngayong quarantine, walang nagkakagulo doon sa mga handog na pinagkakaloob ng gobyerno. Isin sana walang nagkakagulo at nagkakaingitan, walang nag-aaway, walang maanghang na mga salita na lumalabas sa bibig ng mga tao nang sila yun, makakuha sila ng mga relief na manggagaling sa ating pamahalaan. Kung sana lahat ng tao, kagaya ng ating Panginoon, ayang paramihin ang mga pagkain, wala na sa atin na mag-iimbot sa pagkain na nakukuha ng iba, sa relief goods na naiaabot sa ibang mga tao na nangangailangan. Subalit ang katotohanan ng buhay, hindi natin kayang gawin iyon. Kaya nga po sa atin, tingnan po ninyo, yung mag-produce ka lang ng pagkain, ngayong quarantine ang hirap na. Kahit naman may salapi ka, kung mamimili ka, mahirap pa rin. Bakit? Sapagat nung dati, may salapi ka, sandali ka na makakabili. Ngayon, yung buong maghapon mo, kalahati ng maghapon mo, mauubos sa kapipila pa lamang doon sa mga supermarket at maging sa mga palengke. Bakit? Kasi nire-regulate ang lahat ngayon. Para lang sa gayon, lahat ay magkaroon at para din makaiwas doon sa salot na dulot ng COVID-19. Kaya nga po, yung iba, mga kapatid, meron na nga na pagkain, pero pagdating sa distribution, mahirap pa rin. Kaya isipin nyo na lamang yung ginagawa ng ating pamahalaan na kung saan nadidistribute ng mga relief goods doon sa mga may kailangan. Unang-una, kailangan mag-produce. Pangalawa, ay yung pong logistics doon sa pag-distribute ng mga pagkain na ito. Kaya tingnan mo ninyo, mga kapatid, meron talagang ibang mga lugar na hanggang ngayon hindi pa nabibigyan sa iba't ibang panig ng ating kapuluan ng Luzon, lalo na. Kaya tingnan ninyo mga kapatid, mahirap. Kaya kung sa atin po, mahirap gawin ito. Pero sa ating Panginoon, sandali lamang niyang ginawa. Sapagat ang Panginoon ay Diyos, sapagat siya ay makapangyarihan. Hindi tayo kasing makapangyarihan at kasing lakas ng ating Panginoon. Kaya hindi natin kayang gawin yung ginagawa ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, nakapagtataka na sa ating mabuting balita, ikinukumpara pa ang ating Panginoong Hesus sa ginawa ni Moises na kung saan, noong unang panahon, nung naglalakbay ang kanilang mga ninuno patungo sa lupang pangako, ang mga tao na nasa disyerto ay pinapakain ng mana at hindi naman pinapakain din ng karne mula sa mga ibong pugo na kanilang inuhuli sapagat mababa lamang ang lipad ng mga ibon na ito. May pagkain sila, meron silang karne, meron silang tinapay, at doon sa isang tipak ng bato ay ipupuko lamang o kaya iahagpas lamang ni Moises ang kanyang tungkol at magkakaroon na ng tubig na inumin. Subalit, pinakita sa kanila ng ating Panginoon sa kanyang pagpapaliwanag
hindi si Moises ang nagbigay ng lahat ng ito, kundi si Moises ay katuwang lamang, siya'y daluyan lamang, siya ay kasangkapan lamang ng Panginoon sa pagpapakain sa kanyang bayang Israel. Kaya nga po ang Diyos Ama ang nagbigay ng mana, tinapay na nagmula sa langit. Ang Diyos Ama ang nagpabukal ng tubig mula sa mga bato sa paghampas ng tungkod ni Moises. Ang Diyos Ama ang nagpadala ng mga pugo upang makain ng mga tao, upang sila magkaroon ng karne para sa kanilang pang-araw-araw ng pangangailangan. Kaya nga hindi si Moises, kundi ang Diyos Ama ang tunay na makapangyarihan. Kaya nga po pinapakita sa atin yung kinain ng mga unang tao, ito'y pagkain na galing nga sa langit, pinaulan ng Diyos Ama, pero mga pagkain na ito ay pagkain na kabubusog lamang sa kanilang katawan, sapagat ang pagdating ng panahon, ipapadala ng Diyos Ama ang tunay na pagkain mula sa langit na makabubusog di lamang sa katawan, kundi makabubusog maging sa kaluluwa, na nagbibigay buhay pangpakailanman. Kaya nga po sa ating mabuting balita, ito ang sinabi ng ating Panginoon. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Ako ang pagkain na bumaba mula sa langit. Kaya nga po sinasabi sa atin, ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng buhay, hindi lamang dito sa lupa, kundi ang ating Panginoon ay nagbibigay ng buhay na pangmagpakailanman. Kaya ang sabi sa mabuting balita, ang lumalapit sa atin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa atin ay hindi na mauuhaw kailanpaman. Hindi ito tumutukoy sa ating pagkagutom at pagkauhaw ng pangpiskal, kundi ito tumutukoy sa ating pagkagutom at pagkauhaw sa kahulugan ng ating buhay. Sapagat tanging sa Diyos lamang natin makikita ang punot dulo, ang kahulugan ng ating buhay. Kaya nga po sabi sa atin, habang tayo nagpapahalaga ng mga bagay dito sa lupa, huwag natin kakalimutan yung mga bagay na makalangit. Habang tayo nagpapahalaga sa kung ano ang ating kakanin dito sa lupa, huwag natin kakalimutan ang tunay na pagkain na nagbibigay buhay na dulot ng ating Panginoon. Siya ang ating pagkain sa ating buhay. Siya ang dapat na mamayani sa ating kalooban. Kaya nga po tingnan ninyo mga kapatid, makamtan man natin ang lahat ng pagkain sa buong mundo. Kung mamamatay ka naman kinabukasan, para saan yung lahat ng pagkain na ito? Makuha mo man yung lahat ng alkohol na nabili mo sapagat hinord mo yung mga alkohol. Kung kinabukasan, mawawala ka na sa mundong ibabaw, para saan yung lahat ng tinipon mo? Makuha mo man yung lahat ng relief goods na gusto mo. Kung kinabukasan, mamamatay ka naman, para saan pa yung lahat ng nakuha mo? Sapagat ang katotohanan, lahat ng iyan iiwan mo. Subalit mga kapatid, pagdating sa kabilang buhay, ang maibabaon natin ay ang presensya ng ating Panginoon. Ang pananatili ng Panginoon sa ating buhay, ang pananatili ng Panginoon sa ating kalooban. Sapagat namin sa Panginoon lamang magkakaroon ng kaligtasan. Bilang pamuli, mga kapatid, kapag tayo tumatanggap ng banal na komunyon, wala itong pinagkaiba kapag tayo po'y kumakain tumisan, no? Kaya yung kinakain natin, may epekto sa atin. At ano yung epekto nito? Kaya kapag kayo halimbawa, dito sa mundong ibabaw, pag madalas kang kumakain, ano nangyayari sa atin? May epekto sa ating katawan. No? At ano po yun? Lalo na yung quarantine. Yung mga tao ang libangan, kundi manood ng TV o mag-internet, kumain. Kaya nga po marami, pagkatapos mag-TikTok, ay diretso na sa lamesa. No? Kain na ng kain. Kaya kapag kain ka ng kain, tataba ka. Ngayon kapag hindi ka kumakain, mamamatay ka. Kaya kapag ka talagang hindi ka talaga lubusang kumakain, ay talaga namang hindi ka lang mamamaya, talagang ikay mamamatay. No? Magkakasakit ka, mamamatay ka. Ngayon kapag kumakain ka ng mga pagkain mamantika, baka mamaya, pati ang dugo mo lumapot, baka magbara ang mga ugat mo. Kaya may epekto sa atin. Kaya kapag kain ka ng kain ng gulay, ano sabi ng mga matatanda? Hahaba ang iyong buhay. Kaya kapag halimbawa, nung dati, may nursery rhyme, pag kumain ka ng gulay, hahaba ang buhay. Pag kumain ka ng upo, matututo kang mangupo. Bagamat hindi naman talaga konektado. Kaya lang, nursery rhyme nung araw, para lang sa ngayon, mainggan yung mga bata kumain ng gulay. No? Kaya kapag kumakain ka ng mga bagay na ito,
may epekto sa atin. Kaya kapag kain ka ng taba, ano mangyayari sa iyo? Magiging lumba-lumba ka rin pagdating ng panahon. Kaya pagkain ka ng baboy at wala kang haba sa pagkain ng baboy, pagdating ng panahon, ikaw na ang magmumukhang baboy, magkakamukha na kayo ng kinakain mo. Kaya may epekto sa atin. Kaya labang mga kapatid, yung pagtanggap natin ng pagkain na ito, saan napupunta? Yung iba, nagiging parte ng nutrients ng ating katawan, nagiging sustansya ng ating katawan. Pero yung iba naman ng mga pagkain na hindi na natin kailangan, ano ginagawa natin? Yun yung idinudumi natin, sapagat hindi na natin kailangan. Waste product na siya. Subalit mga kapatid, ang katotohanan, kinain mo'y upo, kinain mo'y gulay, hindi mo idudumi na upo at gulay pa rin yan. Iba na ang itsura niyan. Pero may naging bahagi ng ating katawan. May naging parte ng ating sariling katawan. Kaya nga po mga kapatid, pag tumatanggap tayo ng banal na komunyon, ito rin ang dapat na maging bahagi ng ating sarili. Tinatanggap natin ay katawan ni Kristo, tinatanggap natin mismo ay si Kristo, ang pagkain nagbibigay buhay, kung paano ang pagkain na makalupa ay nagbibigay sa atin ng sustansya at nagiging bahagi ng ating katawan. Ito rin ang dapat na mangyari sa atin sa ating pagtanggap sa katawan ni Kristo. Na ang katawan ni Kristo ay maging bahagi ng ating katawan at tayo rin naman ay maging bahagi ng katawan ni Kristo, na kung saan tayo nakikibahagi sa isang pamilya sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga po ang pagkain nito, hindi man makabubusog sa ating katawan, pero ito naman ang magbibigay sustansya sa ating kaluluwa. Kaya nga po kapag tayo pinapanahanan ng katawan ni Kristo, dapat kung paano ang pagkain, kung anong kinakain mo, iyon ang nagiging ikaw. Ganon din sa pagtanggap natin ng banal na komunyon. Kung si Kristo ang tinanggap natin, mag-asal Kristo rin tayo. Kung si Kristo ang tinanggap natin, maging katulad din tayo ng ating tinanggap, maging katulad din tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po pagkatapos ng misa, hindi naman sinasabi sa atin ng pari, tapos na ang misa, magsilayas na kayo. Ang sinasabi sa atin, natapos na ang misa, natapos ng pagliwag, humayo kayo at isabuhay ang mabuting balita. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon. Humayo kayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po pinapakayo, bakit? Sapagat may misyon. Kung ano ang tinanggap mo sa banal na misa, ito rin ang ipapakita mo at ibabahagi matapos ang banal na misa. Kung mabuti ang tinanggap mo, mabuti rin ang gagawin mo. Kaya nga kung sabi sa atin, kung gusto natin maging katulad ng ating Panginoon, gayahin natin ang halimbawa ng ating Panginoon kapag siya ating tinatanggap sa pina, sapagat siya ang pagkain mula sa langit, siya ang pagkain na bibigay buhay sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, inaanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyang may bibigay lamang na ipinangakong langit. Sa bawat panangitan ang ating itutugon, Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Atin nawang maunawaan ang presensya ni Kristo sa Eucharistia ay isang palagi ang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang palad. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga nagtitis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga may sakit naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga pinalalakas na Eucharistia sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ama naming nasa langit, isilgo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa at akayin kami patungo sa iyo. Marapati mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tagabinawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa purihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin nimikta, tanggapin mo mga ari ng iyong sabay ng natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na nilubong aming katuwa ngayon ay papagbungahin mo ng ganap na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo'y Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumuhos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghahain mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang paririto sa kanan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa lang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang lagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at Irenes naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Pagalahalin mo rin ang mga kapatid naming nahinday na may pag-asang siling muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at paglingin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasahangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at tawarin mo kami sa aming mga saan. Araw ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa gusto, at yaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat matulog sa iyo. Ngunit sa isang salita lang may kagalingan.
paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na duduluto. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapagminturan nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinabuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo San Roque, Panalangin mo San Lorenzo Luis, Panalangin mo San Pedro Calungsod, Panalangin mo San Pedro Apostol. Panalangin mo Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, tumayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa tingin na pangmagpakailanman. Pagkalubong kami malulahating makarating sa pagkabuhay na magtatagpok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayon. at pagpalain kayo ng mga Panginoong Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ano